Abangan sa mga darating na linggo ng Kwaresma. Huwag kang mangamba, a Sunday Lenten Reflection. Pakinggan at pagnilayan ang mga mensahe ng ating mga pari at diakono, mga tinig na maghahatid sa atin tungo sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Mahal kita. Huwag kang mangamba, a Sunday Lenten Reflection. Ngayong mga mahal na araw, samahan po ninyo kami na magnilay at pakinggan ang pagbabahagi ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Sino Ako? A Daily Holy Week Reflection. Ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Sino Ako? A Daily Holy Week Reflection. Thank God it's Friday, mga ka-Verbum. Siyempre, pag Friday, it's Verbum Day. At nako, Hindi ba yun yung parang ano? Alin, Father? Boom! Ganun. Hindi naman. Verbum. At siyempre, Father, dahil verbum salita ng Diyos, may boom din yan. Talagang, kumbaga, malakas, maingay. Dapat nga, mas lalo nating pinaglalakasan at pinapakalat. No? Speaking of pinapakalat, ang ating programa, pakiclick nyo po yung share button, no, para mas marami pa pong makarinig, makapagnilay sa salita ng Diyos o sa verbum. Father, happy Friday sa'yo. Happy Friday din sa'yo. At good luck at malapit ka nang maging busy, Holy Week. Yes, no? Kayo po ba ready na sa Holy Week? No? At malapit nang maging maraming busy, mga pabasa. Uy, may nakikita ako, may mga magsesenakulo daw. Saka yung, oo, Father. At saka yung prosesyon. Pero ako pagpabasa, Father, I look forward sa ano. Alam mo ba yung paradosdos? Bilo-bilo. Ginatawag bilo-bilo. Yun ang mga merienda pagka pagpabasa. Pero syempre, hindi yun ang pag-uusapan natin. Bakit? Wala tayong bilo-bilo sa harapan ngayon Malay mo. Anyway, bago natin ituloy ating kwentuhan, shout out po muna tayo at batiin lang natin sa isang magandang gabi sa ating mga kasama dito sa ating mission, no, dito sa ating ministry sa Verbum. Siyempre, nandiyan ang mga taga TV Maria. Unahin na natin sila Miss Sharon Isla, Miss Kat Diaz. Yan po si Miss Kat Diaz, abangan po ninyo. Meron siyang
sharing, no? Meron siya Siyempre. pagbabahagi sa ating Lenten program dito. Napagbigyan din. Yes, napagbigyan din. At nagsasabi na nga si Miss Sharon, paano naman ako? Siyempre. Wag po kayong mag-alala, mapapalood niyo rin si Miss Sharon soon. At ganun din si Lalagay tayo Easter naman. Easter, si Ma'am Sharon naman. At syempre nandyan din syempre yung boss nila, yung boss natin si Father Roy Belien. Kaya happy Opo. Friday po sa inyo at sa mga nanonood sa kanilang pages, no, sa TV Maria pages, sa free channels, no, sa cable channels nila. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo. Ganun din syempre dito sa atin sa Diocese of Malolos, ang sandigan sa pangunguna ni Bishop Dennis Villarrojo at sa pamumuno ni Father Franz Dizon at sa mga sumusuporta at nanonood palagi sa Sandigan page. Mhm. Siyempre, Father, yung mga kamadrehan natin. Siyempre, dapat hindi kinakalimutan ang ating pong mga religious of the divine word. Yan. Kasama siyempre yung Bible. Diocesan Apostolate. Bible Apostolate, no? At yan po ay sa pangunguna rin ni Mother Angeline Tamaken. Hello po. Shout out po sa mga taga RDW sisters natin. Hindi po ready to wear, RDW, no? Yun ay Religious of the Divine Word. Ganun din syempre sa ating mga katikista sa pangunguna ng Religious Catechist of Mary. Yes. Yan, sa Nandyan si Mother Cecil Capiral. Yan. Nakita ko sila kahapon. May katedral. Ginagabi. Ang RCM sisters, ginagabi. Oo, dalawa sila. Gusto ko na nga tanungin eh. Sino ba sila? Yan po ba ang uwi? Yan po ba ang uwi ng mga Baka naman ang nakita mo eh si Mother Cecil mismo. Kaya nga. Hala, si Mother Cecil ginagabi. Ginagabi. Ay, malamang Yeah, Father, natayo ginabi yan. sila na tungkol din sa simba-aralan. Yan, yes. So, malapit na yung simbaralan ng mga katikista eh. Kaya malamang kaya ginagabi sa paghahanda, no? Yeah. Ng programa na yan para sa ating mga katikistas. Pero syempre, bukod sa ating mga social media partners, meron din tayong social media partners sa Kabikulan, Diyan, Yes. RBN Plus, mga taga Region 5. Magandang gabi po sa inyong lahat. At Kumusta po ay dyan? palagi po na kayong nanonood dyan sa amin at sana po kayo ay palaging masaya, safe at nag-enjoy sa ating programa. Oo, sana ay tumahitahimik muna si Vulcan ninyo dyan. Si Mayon kasi meron ng isa na Oo nagpasika. nga eh. Pakitang Nagpalitang gilas. gilas. Sa Negros. Yan. Diba? Pero Father, kung may Bicol, may isa pa. Mhm. B din. B rin. Mga taga Baguio. Baguio. Hello, Sister Lorlene. Ay, Siyempre. nako, lagi siya nanonood sa atin. Siyempre, yung mga... May comment lagi. Ano sabi? Aba, isipin ba naman sabihin, Father, less than 1 hour kayo, kulang kayo 5 minutes. May timer. May time. Baka lang po mali yung time zone ninyo. Kulang ng konting ilang minuto yung time zone ninyo. Hello po, no, sa mga taga Bicol, shout out po sa inyo dyan. At syempre, Father, yung ating mga palaging kasama dito sa Verbum, yung mga nanonood sa kanilang tahanan, magandang gabi po sa ating lahat. Syempre, kay Mayor. Yan. O, lagi muna ako inuunahan. Syempre, pagka ikaw... Siguro, talagang pag ako nauna, iba dating. Hindi naman. Ano lang, medyo lang. Ayan. Siyempre, dahil tayo ay nagninilay at naghahanda sa ating nalalapit na Kwaresma o mahal na araw. Ngayon, Kwaresma, mahal na araw, hindi siyempre mawawala yung ating kwentuhan, pagninilay. Kaya, i-comment po ninyo kung kung nasaan kayo, saan nyo napapanood ang ating program para malaman namin ni Father kung paano pa natin mas mahihigitan ang ating programa para mas marami tayong makasama dito sa ating programa tuwing araw ng Biyernes. Yan. Ayan. Father, baka ikaw may babatiin ka? Babatiin. Lahat. Siyempre, yung mga klase natin. At siyempre, yung aming magiging mga bagong TPC. Yan. Hello po. Talaga po sila sa darating na linggo. Yan. At una, siyempre, salamat doon po sa dati, no, sa papababa na PPC officers, sa inyo pong naging pagkakaloob ng inyong sarili, bibigay ng panahon, lahat-lahat na para simbahan sa ikaulad nating parokya.
Tapos syempre yung mga bago, pagiging bukas doon po sa bagong tawag sa inyo ng Diyos. Medyo mas matrabaho, no? Pero salamat po kasi tumanggap sa hamon ng paglilingkod. Pero Father, wala bang ginatang bilo-bilo yun? Yung pagtatalaga nila. Walang bilo-bilo? Wala eh. Nagsasuggest ka ba? Medyo. Pwede naman. Ayan. At syempre, dyan, yung mga nakasama natin, mga nanonood dito sa taga-Pandi sa parokya ni Father Jojo at yung mga kamarero. At mukhang busy ang mga kamarero natin. Mga nag-aayos na. Pero merong 2 matikas. Naglalabasan na nga yung mga karo ngayon. Oo. Hindi natin alam. Baka nauna silang magpaayos ng karo kaya present. Hindi. Nasa parlor pa kasi yung mga kanilang mga poon at nagre-retouch. Nagre-retouch mga nasa parlor. Nire-retouch. Pinaparlor din pala yun. Oo naman, siyempre. Pero Father, bago natin na simulan ang ating programa, tayo muna po ay sama-samang manalangin. No? Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos. Tayo ay tumawag sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kami po, Ama, ay nagpapasalamat, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong binigay mo sa amin sa araw na ito upang marinig muli ang iyong verbo mo, ang iyong salita. Hinihiling namin kayo ang sumama pumagitna sa amin upang higit naming maunawaan ang aming mga pagninilayan, pag-uusapan sa gabing ito at lalo pa naming at ng aming maisabuhay ang mga bagay na aming matututunan para na rin gayon ay aming naipapakalat ang iyong salita na nakikita sa aming mga gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. So, kanina Father, sabi ko, hindi bilo-bilo yung topic. Oo, pero bilog-bilog. Pero bilog-bilog din. Oo. Lalo nung mga sinaunang panahon. Bilog-bilog talaga, di ba? At, Bilog-bilog. Bulutong ba pinag-usapan? Hindi naman, Father. Ba't naman bulutong? Ba't naman napunta sa bulutong? Bilog-bilog. Pag yung bulutong, di ba, kinamot, nagpeklat, ayun, mukhang 5. Parang 5. Ayan ha, may clue na tayo. Ano kaya yung bilog-bilog na parang 5? Sabi nila, kulugo? Nga eh. Diba? Siyempre, kulugo kaya yun. O kaya yung bilo-bilungan pinag-usapan Bilo-bilo, natin kanina. di ba? Pero, ito ay araw-araw natin ginagamit. Araw-araw na ginagamit. Siya rin ba to? Parang. 2 words? Hindi yata verbum yung palabas nila ngayon. Parang nagpapahula sila. Pero hindi po namin ipapapremyo yan dahil wala din po kami halos ganito ni Father. Father, ano nga ba topic natin? Sige, ayan, sabihin mo. Ang ating topic po ngayon ay sala. Ay, kasi puro pagkakasala kasi mga nagkukumpisal niya uso yun. Sala ni Pip? Sala ni Pip. Ibig sabihin, kasalanan ko na naman. Oo naman. Hindi ba? Mayor? Hindi. Salapi ang ating pag-uusapan. Okay. Hindi sala ni Pip. Mahirap naman yung pagkakasala ko. Sala ni Pip, yung hindi magbigay ng salapi kay Mayor. Ay. Tama ba? Pag sala ni Pip ang topic, dapat si Mayor ang kasama natin dito. Hindi naman si Mayor ang... Pwede rin naman, kapag nagkasala si Pip, bibigyan ng salapi si Mayor. Panghugas sala. Oo naman. Yung salapi. Pero alam naman natin, Father, yung salapi, marami tayong niyan, no? At ngayong panahon ng mahal na araw, may isang tao dyan sa Bible. Sa Bible, may isang tao na alam naman natin, hindi ko masabing favorite dahil hindi naman to saint. Hindi ko pwede sabihin favorite saint. Pero no? favorite mo yan. Favorite ko talaga to. Sino bang hindi magkakakilala sa taong to? Kay Judas. Di ba? Si Judas. Yung nando sa jeep. Judas not pay yun, Father. Iba yun. Pero sa lapid din Kulang yun. yun. May God knows sa simula yun. Ano ba yung God sabi? knows who does not pay. Kaya nga God knows who Judas is. Diba? So si Judas, ito ay isang karakter na sa Biblia, no? Sa buhay ng Panginoon na alam naman natin, Father, na-relate doon sa ating topic. Sa salapi.
Okay. Alam ba natin yan? Baka hindi pa alam ng mga kaberbum natin, kaya buklatin Sige nga. po natin yung ating Bible. Yan. Siyempre, titinan po natin yung ika-12 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, no? Babasahin po sa atin ni Ma'am Jo yung ika-4 hanggang ika-6 na talata. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi yon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kung hindi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Grabe naman, Yan. Lupit. Bad yun. Siya pala ang Katiwaldas. Okay. Ganun ka ba kay Mayor? Hindi May straight answer yan, Father. Ang bilis, hindi Oo nga, kaya lang minsan yung straight answer, mabilis na yun, defensive. Ganun ba yun? Hindi naman. Hindi naman. Okay. So, ayan, may nakalagay dito, di ba? Alam mo, talent yun eh. Di ko Talent. alam ko sina Ma'am Jo, ganun din. Alin po? No? Sina Kakora. Alam mo yun, yung nakita mo pa lang yung gamit, alam mo na kung magkano. Yung presyo ng halaga ng gamit. Oo, di ba sabi, ba sayang yung ginamit niya na yung pabango. Ganun kahalaga niya na. Kaya niyang presyohan, no? Di ba parang minsan, yan, yung puon na yan, magkano kaya yan? Yung karo nila, magkano yan? Di ba? Pwedeng sumali Ang sa damit. The Price is Right si Oo. si Judas. Kaya. Di ba? Kaya nga, madali rin para sa kanya, para tansyahin kung magkano yung pera nila. Kaya pala siguro ganito siya tinawag ni Jesus. Hey Judas, come on down! Tapos yun, di ba parang contest ng The Price is Right. Alam niya ang halaga ng pabango. Oo, di ba? Sabi mo, sabi niya, maring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Di ba? Alam niya 300 salaping pilak. Isipin mo na lang kung magkano yun sa panahon natin ngayon. No? At Father, yung Napakabango na no. nagtataka lang ako, alam niya 300. Pero ba't tumanggap siya? 30 lang tinanggap niya. Hindi naman daw pabango yan. Pinabanguhan lang. So, parang mas mahalaga pa yung pabango kaysa kay Lord. Yun nga lang. Diba? Syempre, tayo magagawa ron kasi gusto lang naman niya matigil na yan. Pero Father, magandang makita natin dito na yung bukod sa karakteristik ni Judas na alam niya yung halaga, ang galing niyang itago nung kanyang concern Akala mo concern siya doon Kunyari, sa concern. Oo. Yung pala nag-ano lang siya kasi kung yan binigay mo sa amin, malaki sana kupit ko. Yun ang sasabihin ko kasunod. Concern siya pala kasi malaki na sana yung makukuha niya. Kaso maliit lang ang nakuha niya. Pero dapat mas malaki kung naibenta sa halagang 300 pilak, no? 300 pilak. 300 salapi. Salapi. At Father, ito hindi lang tumalamang sa panahon ni Jesus nangyayari. 'Di ba? May mga pagkakataon din sa ating buhay. Ako minsan hindi pa sumasahod. Hindi pa payday. Pero alam na kagad kung saan mapupunta yung parang ganoon Oo. Meron akong kilalang mga ganyan. Alin po? Oo. Na? Minsan meron mga nagsasabi sa akin, Father, ano nga lang parang hindi raw sumayad yung sweldo sa kanila Oo. Oo, kasi raw kapag katanggap nila ng payslip, yung nasa isang envelope, pinapartinan nila sa iba-ibang envelope. Totoo yun, Father. Lalo na sa mga buhay may asawa, nakaplano na yon bago pa man dumating o sumayad sa palad ng mga sasahod ang kanilang sweldo, ay nakaplano na. Ito para kay ganito pambayad sa utang kay ganito. Ay yan pinag-usapan natin, isa pa lang asawa mo. Isa lang talaga ang asawa ko, Father. Bigla akong napaisip doon Hindi dahil nagbilang pero parang naman ako, isa lang talaga ang asawa ko. Oo.
Isa lang talaga, ikaw talaga. Mayor. Si Mayor lang. Ako, Tingnan mo lang baka mahuli. Wala kang mahuhuli. Dahil wala naman talagang hulihin. Ikaw talaga. Pero yun nga, Father, in reality, kahit ngayon, hindi lang si Judas yung may kakayanan na magpresyo. Hindi maghudas. Magpresyo. Maglagay ng halaga sa isang bagay. Kasi nga, sa panahon ngayon, hindi pa man, lalo ngayon nararanasan natin, yung mga nagtataasan na presyo ng gasolina, taas ng presyo ng kuryente, Dalawa lang daw hindi tumataas. mga bili, alin? Anong dalawa? Sweldo. At saka? Height ko. Nangangarap ka pa ba tumaas yung height mo? Wala na yan. Hindi ka kasi 10 feet yung supplement. O, diba? Hindi ka tumulad kay Jester. Shout out kay Jester Larcaras dyan. Classmate namin from Canada. Hello. Nako, yan, Father, biglang laki. Si Jester, biglang taas. Minom din naman ako pampalaki. Kaya by pekto palapad. Ay, nako. Anyway, gusto ko lang balikan bago natin ituloy yung ating Ang ganda kasi na makita na ang tao may kakayahan tayong sumukat ng halaga ng isang bagay. Ganon din ang pagsukat sa halaga ng isang tao. Kaya natin yun. Meron pa ikaw, isa akong kilala. Sanay sumukat, wala lang rito. Ay, ibang sukat yun. Sumusukat ng tao yun. Ano nga tawag doon? Ano nga tawag sa ganung sukat? Metro kwadrado. Alam na kagad ko anong sukat. Siyempre, shoutout sa'yo, Tita Remy. Kaya ikaw ang na-example, wala ka kasi dito. Nagsusukat. Kaya wala nagsusukat. Nagsusukat. Ayan. Ako dahil sinoutout na natin, ganun na rin yung ibang mga kamarero na wala dito. Nagsusukat din sila. Nagsusukat ng? Ng karo para malaman kung gaano karaming bulaklak ilalagay nila. Ayun. Kasi nga, nagpe-prepare sila. Itong dalawang nandito natira, nasa parlor pa. Oo. Ang kanilang mga phone. Nagtare-retouch. At syempre, shoutout na rin dyan. Ako, doon sa inaanak mong palagi nanonood sa atin. Kay Ate Mary Jane Molino at kay Kuya Roger. Hello po sa inyo dyan. Siyempre, dahil binati natin sila, batiin na rin natin. Ito, palagi din nanonood yung mag-asawa. Si Kuya Joy at si Ate, si Sister Feli Cueto. Yan. Lagi yan. Siyempre, pati ba naman, papahuli ba naman yung mga taga-Milan? Siyempre, hindi. Mga taga-Milan, Sister Banji, Sister Banji Panganiban. Hello. Sister Sister Dolor. Angie. Yes, si Ate Angie Prodon ng Pats Palabok. Baka naman. Dahil bumati na tayo sa Pats Palabok. Crabs and Crack ng Santa Maria. Hello. Thank you. Di ba? Crabs and Crack. Ang galing na. Ang galing nila doon ba tayo dyan. mamaya? Pwede. Kasi bawal ang meat Friday. So, doon tayo mamaya. Ayan. So, hello po sa inyo. At ganun din, syempre, yung mga nanonood sa atin. Ito, Father, na nakita ko, team replay, si Ma'am Christine Halili. Yung mga nire-review ko yung mga past nating programs, tsaka yung mga nagko-comment doon na hindi natin nabasa. Nakita ko, nanonood si Ma'am Halili. Ma'am Christine Halili. Ano ba nakalagay doon? Sudyante ko yan, gano'n. Hindi naman. mga nag-heart-heart lang. Pero hindi ko siya nakikita right now sa palabas. Pero nung binalikan ko nga yung mga past programs, nandoon, nanonood siya. Kaya kay Ma'am Halili, hello. Batiin na rin natin si Ma'am Yoli Roberto, teacher namin ni Father sa mathematics. Kung hindi Algebra. Kung hindi dahil Trigonometry. yan ang malupit sa math, si Ma'am Yoli. Hello po sa inyo, siya. At ganun din, syempre sa kanina binati ni Father yung ating mga kaklase, yung aking mga nakasama na nakarang araw, sila Benedict Calma, si Mark Juan, si Doc XT Tolentino. Hello. At sa iba pa naming kaklase, abangan ninyo, meron pa tayong get together. Kasama daw si Father Jojo, sabi niya. Ayan. So, kaya lang baka bumait kayo. Mas okay yun. Mas okay yung bumait kami. Ang kinakatakot namin, baka mahawa ka sa amin. Actually. Diba? Anyway, so Father, yung salapi, kanina, ito, pinag-usapan natin yan. So, ito ay naka-quantify, nabibilang. So, nauubos. Salapi, Nauubos diba? din yan, naka-quantify. Oo naman, nauubos yun. Pero itong si parang gusto ba ng Anli?
Yun yung Anli ng kainan, nauubos. ito nga si Judas kasi, yung una nating binasa, ang galing eh. No, kaya nga siya nilagay natin dyan kasi para naman relate match yung marami, malapit na mahal na araw eh. Pero iba, kahit na hindi mga mahal na araw, relate match sila dyan eh. Bakit? Sila yung nadali. Yun lang. Na-onse. Sila yung nahudas. Oo, alam ba yun? Si Rev Kelvin eh, yung kasama na yun. Uy, Wala shout ngayon out eh. kay Rev Calvin. Oo. Hello. Si Rev Kelvin eh, hilig nun yung nagtatanong sa simula eh. Tapos, Naiwan ka na ba? Naranasan mo na ba? No? Tapos napapatanong pa sa katabi. Ikaw, tanungin mo katabi mo, naiwan ka na ba? May mga ganyan. Ito naman, nahudas ka na ba? ay nako. Wag mo kung tanungin ng ganyan, baka Pero parang, kung nangyari man sa akin pero siguro, wala na, hindi ko na maalala. Oo, hindi ko na maalala. Hindi mo na maalala. Dahil ako na yung nanguhudas ngayon. Akala ko naman, kasi natapalan ka na ng salapi. Ay, hindi naman. O, iba kasi ganun, di ba? Never kong Papatahimik yung salapi eh. never kong yan. Pero Father, yung salapi, di ba, minsan ginagamit din yan na ito, pero controversial to. Pero na-experience ko kasi to eh. Ano yun? Panahon ng election, may nagbigay sa akin ng salapi. Pero hindi naman niya alam na hindi siya binoto ko eh. Kaya tinanggap ko na lang. Di ba? Magagamit ko rin yun eh. Ang binigay sa akin, di ba? Kaya kayo dyan, kung mangyayari din sa inyo yung experience ko, iboto natin kung sino yung dapat natin iboto. Tapos kung bibigyan kayo, tanggapin mo na lang. Akala ko naman sasabihin mo. Ano sasabihin ko? Kakapin na lang natin eh. Pwede naman. Kaya lang, Father, hindi ko sasabihin siya, Father, Galing to kay Tapos papasalamatan natin. Gusto mo, shout out natin. Susunod nating Bebog, shout out natin yan. Wala. Siya nag-sponsor ng ating ganito. Ay, hindi. Pero alam mo, Father, yung mga Alin? yung mga taga Crabs and Crack, hindi ganun. Hindi ganun. Kahit sabihin ko Crabs and Crack, hindi pa rin sila magpapadala. Dahil pagpunta natin doon mamaya, magbabayad pa rin tayo. Binabati ko lang kasi magaling yung service nila. Tsaka, syempre, yung mga nanonood sa atin din sa, Father? Sa, sa ibang bansa. Sino naman yun? Nakausap din namin si Marvin Mapue, classmate natin sa Wow. Japan. Oh, Sabi niya, nabubuhay minsan, na yung mararaming mga yes, yun. minsan daw, kasi nung nakita-kita kami, Father, nung wala ka, nakita-kita kaming apat. Minsan daw, nakakapanood naman siya, nakikita naman niya tayo. Pero sabi ko, brother, minsan, magko-comment ka naman para alam namin nandoon ka sa program. Kahit po team replay kayo, binabasa po namin yun. Kaya nga nabati ko si Ma'am Christina Lili ngayon eh. Kasi nasa team Yes. replay siya. Yan. Kasi po itong palabas natin, napanood nyo ngayon, gusto nyo ulitin mamaya, gusto nyo ulitin sa susunod na araw, pwede po yun. Dahil hindi naman po Pwede, tinatanggal ni Tito Alan yung ating program sa Facebook page natin. So, anyway, bago tayo malayo, Father, ano pa yung susunod ano pa yung pwede natin pag-usapan na anggulo ng salapi? Mayor? Ay, hindi ba yan? Naku, nasabi ko na sa inyo to, naibahagi ko na eh. Minsan, binigyan ko si Mayor eh. Inaabot ako ng salapi, pero tinanggihan. Kasi nga maliit. 2 beses ko nang ginawa. Ilang beses ko na nga sinabi sa'yo, 2 beses na maliit. Father, yung 2 beses na maliit na yun. Pag pinagsama niya yun, malaki na yun. Kaso, yung una hindi mo naman binigay nung tanggihan. Kaya 1 beses ka lang rin nagbigay. Pera pa din yun. Anyway. Oo nga, pera yun. Pero hindi naman yan natikman eh. Hindi. Kasi kung talagang gusto mo raw ibigay yun, di ba, Mayor, no? Gagawa ka paraan, ilalagay mo Ang doon sa totoong may kamay. Father, wala ka naman kasi doon, kaya hindi mo alam yung pangyayari. Ang totoong nangyari noon, sabi niya, hindi ko kailangan yan. Love mo lang, sapat na daw. Pagmamahal ko lang daw, sapat na sa kanya. Sarap ng ganun, di ba? Baka na mali ka dinig. Ano sabi? Laba. Maglaba ka lang minsan. Maglaba ka sapat lang na. minsan, Pip, sapat na. Kasi hindi nga ako naglalaba. Kaya minsan daw maglaba naman ako. Anyway. Naku, hindi po totoo yun. Talagang Swerte ako kay Mayor. Hindi niya po tinatanggap yung binibigay kong salapi. Kaya,
naipapahiram ko naman sa iba. Naitutulong naman sa iba. Wow. Pero kung ngayon niyo po ako hihiraman, wala po ako papahiram sa inyo dahil Grabe naman. Nagmalaki pa, wala pala papahiram. dahil nakuha na po ni Mayor yung laman ng wallet ko kanina. Yung salapi ko kanina sa wallet, nakuha na. Siguro malaki ngayon. Yung dati, tinatanggihan, binibigay na eh. Hindi, Father, pang-aral pangbayad sa school ni Loran. Mhm. Ayan, pambayad. O sige nga, ako kaya, iwan ko kaya yung ginagawa ni Judas, pepresyohan ko. Alin? Siguro, ganun yung halaga ng tuition na yun. Naku. Huwag mo nang presyohan. Hindi ko rin naman sasabihin sa iyo. Tatanungin Pero ko na sasabihin ko sa iyo kung bibigyan mo ako. lang. Hindi, tatanungin ko na lang doon sa school. Naku, baka magulat ka. Sabihin mo, ba't nung nag-aaral ako, hindi pala ganun, hindi naman ganun. Iba na kasi ngayon, Father. Oo nga. Naintindihan ko. Pero dapat ngayon, mas lalo tayo maging wise sa pera, ha, mga ka-verbum, ha. Kung mas nagmamahal ang bilihin ngayon, mas magaling yung mga Judas magpresyo ngayon. Sige nga, tingnan natin. Total, sabi mo kanina ay, sabi mo, love lang, sapat na. Love lang, Punta sapat tayo na. sa love. Sige nga. Sige. Yung susunod natin babasahin tungkol sa love. Tungkol sa love. Oo, tungkol sa love, no? Teka, Kaya at least iniwasan kita sa labahan. Anong connection ng love sa salapi? Sige nga. Meron. No, sige nga. Di ba, ganito lang yan eh. Ganito lang. Halimbawa, nakita mo, nagamit ko na yun minsan eh. Alin? Nakita mo, meron kang bibilin kasi, ano ba ngayon, March na eh, alanganin na. Pero, bawa, birthday ni Mayor. Birthday ni Mayor, July. Sige. Ayan. Ngayon, may nakita kang magandang damit. Sabi, bagay na bagay kay Mayor to. Mayor na Mayor ang dating. Tapos, tinanong mo yung sales lady. Miss, magkano to? No? Tapos sinabi sa'yo, ay, mahal. Mahal. No? Siyempre, kaya may kaugnayan yung salapi. Kasi yung mahal na sinabi mo tungkol sa salapi yun. Diba? Okay. Sabi mo, mahal. Ibig sabihin, napakalaki ng presyo, di ba? O tapos, sasabihin mo sa bandang huli, pero sige, bibiling ko yan kasi mahal ko siya. Yan. O ayan, di ba? Kaya doon pa lang makita mo, talagang mayroong kaugnayan yung salapi doon sa pagmamahal. May pagtatangi. Ako naman, Father, bago natin basahin yung babasahin natin sa pagmamahal. Oo nga, bilisan mo kasi excited na kanina. Ito, Father. May ready na nga eh. Ganun na nga. Naumbo na nga. Ready na eh. Alam mo, Father, ito sabi ko naman dun sa anak kong panganay. Anak, huwag kang magtatampo kapag sinasabi kong, ito naman ang aking bunso, si Carl. Ang pinakamahal kong anak, pero itinatranslate ko, most expensive. Bakit most expensive? Kasi po yung anak po namin na bunso ay special. At pagka special, special school nag-aaral, may mga pangangailangan sila na mas higit doon sa anak naming panganay, no? Na nag-aaral sa regular school. So, at hindi rin naman yun isang bilang pagtatangi, no? Na kaya nating tinawag na special school, mahal. Hindi yun. Kundi yun ay para sa mga bata na mayroong special na pangangailangan na hindi katulad doon sa normal na nag-aaral o estudyante. So, minsan binibiro ko, my most expensive son. Yes. Yun palang ibig mong ipahiwatig doon sa mahal. Sa mahal. O di ba, kita mo, ikaw na rin sabi mo kaugnayan. Naalala ko lang. Magkamag-anak talaga yung dalawa na yan. Magkamag-anak. O sige, tingnan natin yung Kaya swerte ka. sinusulat ni San Pablo Sige. kay Timoteo. Okay. No? Ayan kasi sila magka-pen pal eh. Kung tutusin, hindi nga lang isang beses sumulat si San Pablo sa Dalawang kanya. beses niya sinulatan yan. Siyempre, kasi sabi ni San Pablo, ba't sumagot pa? Sasagutin ko. Sasagutin ko ulit. Hindi na sumagot si Timoteo. Tumigil na. Sige. Babasahin na ngayon ni Sister Cora yung nandun sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, yung 10 kabanata po ng 10 talata ng 6 na kabanata. Sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa relihiyon o ang tae marunong masihan. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman sa pag-alis dito.
Kaya dapat tayo'y masihan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso, nasisilo sa bitag at masasama ang mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapagharian. Ayan. Sapul! Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Yan. Mahirap talaga yan. Grabe. Mahirap talagang umibig. Bigat na ibig. Sa salapi. Hindi pa tapos. Sa salapi. Mahirap umibig sa salapi. Pero yung iba rin, ganun din eh. Saan? Relate match na sila kaagad doon sa mahirap umibig. Mahirap talaga. Oo, mahirap talaga yun. Pag wala kang ginagawa, baka mamaya iba na naman ang ano, sabihin na naman ni Mayor, ano naman kaya niya nireklamo na kay Father? At may pahimos-himos pa sa Mayor, wala akong sinabi kay Father. Wala pa raw sinasabi. Wala akong sinabing wala pa. Wala talaga. Dahil wala akong reklamo. Wow. Oo. Wala talaga ako sinabi. Hindi ako aamin. Wala talaga. Dahil wala akong masabi against kay Mayor. Pero At may bala ka pala. wala Wala akong masabi. Gusto ko talaga may sabi. Wala na talaga akong masabi. Di ba ganun? Ikaw pa, pinapahamak mo talaga ako eh. Naku, ikaw talaga. Buti na lang, mabait si Mayor. Anyway, so Father Ed, tingnan nga natin, balikan natin yung binasa ni Tita Cora. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng Lahat ng kasamaan. Yan. Bakit? Sinabi na rin bakit eh. Dahil pagka daw naghangad ka ng maraming salapi, gusto mong yumaman, madalas nalalayo tayo sa Pananampalataya. Tapos, nasa sadlak sa maraming kapigatian. Unahin natin pananampalataya. Di ba, simple lang. Mayroong mga tao, sabi, hindi ka nakasimba ng linggo. trabaho, overtime, sayang. may overtime, sayang. Mm. O kaya, pinatawag ni boss, alam mo naman yun, sayang din yun. Sayang diba? yun. O, baka mawalan akong trabaho, diba? Mga ganyan. Lahat yan may kaugnayan sa salapi. Oo. Diba? O kaya, yung iba, ba't ako sisimba, mamasahe pa ako. Pagdating doon, maglalagay pa ako sa buslo. Kung nandito ako, tipid. Diba? Kumita pa ako. Oo. Dahil may Diba? bayad yung pasok niya. Tsaka Father, yun nga, yung overtime. Ano ba yung sabi ng daddy ko? Kasi di ba yung mga lumang kalendaryo, kulay blue tsaka kulay pula. Pag Sunday, usually pula yun eh. Pag pumasok ka sa araw na kulay pula, mas may dagdag ang sahod. Double pay. Double pay. Yan. May overtime pay kasi yun eh. Kaya yung iba, yun nga, sabi mo, kaysa maglagay sa buslo, kaysa magsimba, maglalagay sa buslo, magtatrabaho na lang. Kumita Pero pa lang sabi sila. ko nga, yung iba naman talaga, dahil di sa pagmamahal sa salapi, mas bumabanal. Parang may baliktad. Bakit? Ha? Paano mas bumabanal? Bumabanal. Kasi, Una, kaya sila nagpupunta sa simbahan kasi lagi na dinarasal. More money, more money. sabi ni Tita Cora, papasalamat daw. Pero yung sabi ni pa, hindi. Hindi. Yung iba, okay lang yun kasi hindi naman pagmamahal sa salapi sinasabi niya Pinilala mo yung biyaya, nagpasalamat ka sa Panginoon. Mahal mo kasi Tama ang yun. Panginoon. Yes. Wala ka doon. Ito, usapan natin, nagmamahal ka sa salapi. Oo, kasi kaya mo gustong pumupunta sa simbahan para kausapin mo si Lord. Kausapin mo ang Panginoon at sabihin mo, pengi noon. O kaya, sana po wag mabuking yung project ko. Nga, tipong gano'n, di ba? Yeah. O, meron ganyan. O, meron pa ikalawa? Ano yung kalawa? Ikalawa, yung iba. Ako talaga, di ba ang turo sa atin, ang pinakabanal daw na bahagi ng misa, alin? Pinakabanal na bahagi ng misa? Yung yung pagpakamunyon. Hindi, konsagrasyon. Consecration. Diba, ngayon lumuluhod ang lahat, diba? Yan. Tapos bumababa ang Espiritu Santo, Yan. yung tinapay at alak, nagiging katawan at dugo ng ating Panginoon. Tama.
Yun yung turo, pero sa nakikita ko, hindi talaga yun yung pinakabanal na bahagi ng misa. Bakit? Ano ang pinakabanal na bahagi? Alay. 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 Bakit? Kasi, pagka yung iba, mga hindi naman, kung ano pinagpusan sa nakatingin, ganyan. Pag consecration. Hindi, kahit na anong bahagi ng misa. Kung saan sa nakatingin. Inip. Okay. Mamaya, Pag-alay. sa cellphone. Pag-alay. Pag-alay, ano nangyayari? Pag-alay, kumakanta pa. Tapos. Tapos, tinitingnan din kung malapit na yung collector. Ayun. Tapos, pagka malapit Yung na, buslo, napipikit na. At ramdam na yung pagdarasal. Ipagkaloob mo lamang. Ganon. Para lalampasan siya ng buslo. Tapos, tsaka sisilip mo. At lahat. Balik. Dilat na siya. Pakita nga, natatawa yung mga housemates natin eh. Ba't kaya natatawa yung dalawa? Sabi nila? Ano? Nakikita pala kami. Kaya natatawa yung bisita natin, Father. Nakikita pala kami. Nakikita pala kami. Ay, akala niyo yun lang ang nakikita ni Father. Pati yung pag nag-homily si Father, nakikita din ni Father yan. Natutulog sa misa. So, kaya pala mas banal na napipikit pa. Hindi naman lang ginagawa nagdarasal ng buong misa. Talagang doon lang makita taimtim pagdarasal. No? Nauulit pa yun pag may second collection ka sa huli. Siyempre. Mahirap pa lang pantay second collection. Hindi mo alam magagawin. Ay, Father, pagka ganun, usually lumuluhod na yung talaga nakaupo, nagtaimtim na nagdadasal. Meron niya iba yung malis na eh. Ngayon po kayong aalis hanggat walang final blessing. Kasi po umaasa pa rin si Father na maghuhulog kayo sa pangalawa. Hindi naman po sa akin yun. Sana po akin. Oo, di ba? Pero Father, totoo pala yun. Nakikita niya pala yung mga time na nagdadasal pagka operatory. Naman. Kala ko talaga sa consecration. Yun nga yun turo sa atin. Kahit ako yung tinuturo ko eh. Kaya lang, alam mo yun, di ba sinasabi nga na iba, parang sa pag-aasawa yan eh. Sabi, kilala mo. Pero iba yung kilala mo pag magkasama na kayo sa isang bubong. Oo. Di ba? So, ganun din sa misa. Ituturo mo ganito, pero pagka naranasan mo, parang hindi yata yun ang pinakabanal na bahagi ng misa. Okay. Kasi para sa mga tao, parang hindi sila taimtim magdasal dun eh. Dito taimtim. Buti nga dito sa atin, Father, walang requirement Ng ano? ng halaga ng pagbibigay. Sa iba, talagang may percentage ng kung magkano yung ano mo. Pero sabi ko nga sa'yo, tutuloy natin yan. Nakapagpapabanal talaga yung pera. Hindi, mali pala. Bumabanal yung pera. Yung pera bumabanal. Oo. Dahil, Kasi minsan daw, nagkukwentuhan yung mga pera. nag-uusap pa mga pera? Nag-uusap Ano sabi ng mga pera? Sige nga. Ala pang punchline, tumatawa ng ating mga house guest today. Nag-uusap daw. Ang sabi ng pera. Sabi nung nililibuhin, alam niyo ba, may bagong mall doon sa may Makati. May bagong mall sa Makati. Oo, kasi napuntahan na raw niya. Okay. So, kasi kadalasan siya, sa mga ganun siya ginagawa eh. Doon siya na ibabayad. Oo, sabi niya, ganda ng bagong mall na yung puntahan niyo. Gaganda pa ng mga kainan doon. Tama. No? Yun daw ang kwento niya. Siyempre, medyo titingin-tingin yung iba. Si 500. Yabang naman ikanin. Yabang ni 1,000. Oo. Pamol-mol lang. Sabi naman 500. Ako, pupunta ako doon sa mga supermarket. Sige. Oo. Nasa supermarket si 500. Supermarket kasi siyempre, kailangan din daw naman siyempre na makita rin yung mga pangkain yun eh. Yun ang mga necessities talaga ng buhay, di ba? Supermarket. Oo, supermarket. Ano sabi ngayon ni 200 at 100? Sabi ni 200 tsaka ni 100 Ito naman, napaka yabang din ito. Kami nga palengke lang eh. Mas mahal doon sa inyo aircon pero
mas mura rito sa palengke. Masulit. Oo, kumbaga. sulit talaga yung pera doon. Yun nga lang, talagang medyo minsan di mo magusto amoy. Iba amoy. Oo. Oo. Eh, syempre, tatapusin natin 50 kasi wala na ngayon ng 20. Okay. Diba? Wala na yan. Coins na lang ngayon Ano ng sabi ni 20. 50? Ano sabi ni 50? Eh, hindi siya makibo. Sabi Bakit nga naman? yung iba, ikaw naman, magkwento ka naman. Si Ba't mall, naman? o si Oo 1,000 naman. nasa mall, si 500 Makisama. supermarket, Oo. 200, 100 palengke. Oo. O si 50 ayaw magkwento. Ay, magkwento, pero nung bandang huli, napaamin din siya. Ano sabi? Sabi, may pinagkakabalahan mo. Simple lang yung sagot niya. Ano sabi? Eto, banal na banal. Kasi Kasi lagi siya lagi sa simbahan. Alam mo, Father, narinig yung kwento na yan. Si 50 may kabarkada. O, ano naman yun? Si 20, tsaka si 10. Yun nga kaso wala na kasi noon puro bills lang kasi pinag-usapan mas mabigat. Hindi, yun yung pinag-usapan natin bilog-bilog. Yung pagbilog na 20, bilog na 10. Hmm. Doon mo makikita sa simbahan. Banal ang 50, 20, 10. Banal na siya. Oo. Oh, ganun talaga. Oo. Ako nga, natutuwa pagka nakita ko nagbibilang yung mga collector natin. Oo. Oo. Makikita mo kung depende kung saan kung alam mo kung ano yung maraming lang binilang. Depende sa kuko. So, Father, pati ba naman ko ano? Syempre. Oh. Kasi pagka bills yung binabayad. So, hindi mo na tinitingnan kung ano yung tinataon Ay, nila sa hindi. binibilang. Kuko na lang tinitingnan Titingnan mo na, mag-inspect ka na lang ng kamay. Ng kamay. Pagkatapos na magbilang. Oh, sige. Pagka puro papel binibilang nila, ito yung makita mo na Nangingitim. Oh, ito, Oo. dulo ng daliri. Oo. Okay. Pero pagka coins binibilang nila, yung mga dulo ng ng kuko nangingitim kasi pag ng kuha nun eh. Minsan nga, Father, madikit pa yun eh. Kinukot-kot yung scotch tape. Ay nako. Sabi sa Rimay ka. Parang ayaw pa kuha. Kasi nakabalot na scotch tape. Dinay pa nga gift wrapper. Eh, mas banal yun, Father. Inilagay ka na sa simbahan, iniregalo ka, may balot ka pa. Oo nga, grabe diba? talaga raw. Napaka-special naman ng Tapos pagkaraan ng lalagkit-lagkit ka ba? Yun nga eh. Yun ang akala ko sasabihin mo. Kasi madikit-dikit pa. Hindi. Yun ang matindi. Yung iba naman, Father, Ano yun? may mga bata, sabi. Pag nagmano doon sa mga nagbilang ng pera, Uy, Nay! O kaya, Lola! Parang marami kayong nabilang ngayon ah. Maraming nag-alay. Balato. Kasi naaamoy daw. Naamoy sa kamay. Oo. Yung pala, sabi nung matanda, naku anak, marami ka kami binilang, kaya kumapit yan, mutes na yan, mutilated na, yung papunit na, pag pinasa ni Father ito, punit na. Yun yung minsan ng mga nakikita natin sa buslo eh, na nalalagay. Kaya naman yung mga, yun ang tawag na, nagtrabaho po kasi ako sa bangko, at ang tawag namin doon, mga mutes o mutilated. Yun yung mga... Akala ko mute dahil pipi. Hindi, yung mga lumang salapi, lumang pera na dapat tinatanggal na sa circulation. Sobrang luma na kaya Sobrang biyahe na nun sa palengke kasi, Father. Oo. Nasobrahan ng biyahe sa palengke yun. Kasi di ba yung nababasa, tapos malalamukos. Sa mall siguro kahit na 100 beses sila mag-iikot doon, malutong pa. Ay, oo. Sure ball yun. Alam niyo na po kung ano ibig sabihin ni Father. Gawin niyo namang mall paminsan-minsan dito sa simbahan. Di ba? Anyway, yan ha. Marami tayong nakikita. Kanina si Judas. Tapos, mayroong pagmamahal. No? Pero ito, Father, ang nakakatakot pagka masyado nang naghari ang pera sa buhay natin. Doon na tayo masasadlak. Ito yung pangalawa, hindi pa natin na-discuss. Kapahamakan. Oo, yung kapahamakan. Kasi bakit ba may kapahamakan sa pera? Kasi pag mahal mo yung pera, diba, ayan, isipin mo na lang. Nangyayari yan dati. Mga kausap ko, nandun ako sa Milan, sa Roma, diba? Mas malaki bilang ng pera dyan. Euro. Naman. Malalaki nga rin yung pera, hindi magkasya sa wallet natin eh. Malaki yung Oo, lapad. Kaya sabi, minsan,
habang nandun sila, sabi, hindi man lang matawagan yung asawang nasa Pilipinas, mga anak. Sabi ko, ba't ba ho kayo nagtatrabaho? Para nga ika sa pamilya namin. Ayaw nyo namang Kamustahin. kumustahin man lang. Pag uwi ninyo, wala na yung pinagtrabahuhan ninyo. Diba? Kasi hindi natin may alis. Hindi man sila nawala talaga sa buhay nyo kasi doon pa rin naman sa tahanan nyo. Wala Yes, namang ginawang yes. iba, no? Kaya lang, lumayo na yung loob eh. Diba? Tapos sasabihin nyo, wala pang utang na loob kasi ganyan. Pinaghirapan nyo nga eh. Kaya lang, may kulang. May kulang, yes. Diba? At Father, may mga ganun talaga na bagay din na yung napapahamak tayo ng dahil sobrang pagmamahal sa pera minsan or baka nga madalas mas nabibigyan mo pa ng oras yung nabanggit mo, mas nabibigyan mo pa ng oras yung trabaho kesa makausap sila. Tama. At hindi lang yan nangyayari sa Father, sa overseas, no? Or sa mga OFWs na ating kapatid na mga nandiyan dyan na tatrabaho sa Milan o sa ibang bansa. Nangyayari din yan kahit sa Pilipinas. Di ba? Pinipili ng magulang na magtrabaho, sinasagad ang sarili sa pagod, sa pagtatrabaho. Pag uwi, hindi na nakakausap ang mga tao sa bahay. Tulog dahil sa pagod. Tulog na yung mga darat na niya sa bahay. Tapos pag alis niya, tulog wala pa na. rin. Nung pag-alis niya, wala na yung mga tao sa bahay. Oo. Tapos, Kasi hindi siya nagising. Kasi Father, may nangyayari din na ganyan. Mhm. Tulog mo daratnan dahil papasok ka sa trabaho malayo, tulog mo rin silang iiwan. Oo, sobra na yun. Halos wala ka na talagang tulog Wala nun. na talaga. At yun narinig ko rin sa kwento ng mga nandun sa mga OFW. No, sasabihin nila, hey Father, nakita mo ikato, kaya ganito, ikayan ganyan ang kamay ko, kung ano ba may sakit dyan. Ay, sinisingil na ako, naabuso ko dati. Naabuso. Dahil sa trabaho. At saka, Father, yun nga eh. Kanina, bago tayo magsimula, isang napag-usapan namin ni Ma'am Jo, yung sabi niya, nung kapanahunan natin, nung mga Naku, kapanahunan gano'ng katagal na yun? Sa hindi nalalayong panahon, Ma'am Jo, sa hindi nalalayong panahon, dati, bago mag Holy Week, tapos na daw ang klase. Ngayon naman, ito hindi ko nabanggit kay Ma'am Jo kanina, pero nag-agree ako sa kanya. Ngayon naman, hanggang Miyerkules Santo, may pasok. Yung iba, Father, ito nabanggit ko sa sabi ko sa dati, nakakalungkot, pati Biyernes Santo, pinagtatrabaho pa. Di ba? Hindi mo na naala ka ng karapatang mangilin. Father, kahit hindi na mangilin, magnilay man lang doon sa ginawa ng Panginoon para sa iyo, ay hindi mo na magawa. Dahil mas minahal mo na ang salapi. Kaya mas pinili mo na lang magtrabaho kahit mahal na araw. Mahal nga araw yung araw na yun. Oo, mahal nga. Kasi yun? Double pay. Calendar, red days yun. Red days. Di ba? Yung double pay. Nakakalungkot po na, ayan po, magandang nabasa natin, Father, na ito ay paalala. Pag tayo nasadlak dito, di ba, sabi natin kapahamakan. Ito na susunod. Kapighatian, Father. Oo. Hindi mawawala yun. Laging karugtong nung kapahamakan, mamimighati ka na, maghihirap ka na. Maghihirap, malulungkot ka ng todo. Yan. Siyempre, doon yung pagsisisi. Di ba? Yan. At baka huli na ang lahat pag dumating ka sa point Hindi mo na na yan. kayang bawiin pa ano man lang yung mga nawala. Father, lalo na yung mga panahon na pwede mong gugulin na nagsisimba kasama yung pamilya. Pag lumipas yun, hindi mo na may babalik yun. Pwede mong ulitin next year, pero hindi ka ba nanghihinayang na dapat nagawa ko yun last year? Di ba? Sayang ang panahon. Kaya wag po sana tayong pagharian ng pagmamahal sa salapi. Dahil hindi nyo mahal ang inyong salapi, ibigay nyo po sa amin ni Father. Yes. Tuwa-tuwa si Mayor niyan. Hindi, Father. Ba't naman? Hindi lang tuwang-tuwa, galak na galak dahil mas marami tayong matutulungan. Yes. Kasi po yung mga naibibigay ninyong blessing sa amin, na ibabahagi niyo sa amin, ibinabahagi po namin sa iba. Lalo na po sa mga batang ating tinutulungang makapag-aral tumugon sa pagpapari. Kaya shout out sa inyo.
kila Daniel. Yan, yung mga seminarista natin. Si Si Father? Cheng. Si yan. Kalimutan ko pangalan ni At Cheng. saka yung anak ni Kuya Renan. Mm-mm. No? Anak ni Kuya Renan Fernando. So, shout out din sa inyo. At pati kila Ate Rodora at kay Kuya Alan. Hello po sa inyo. Good evening sa inyo. At syempre sa mga Pandesal. Pandesal, yun po yung grupo nila Pandi Father sa Seminarians Pandi. Yan. Association. Yan, Pandesal. Opo. Ay, mayroon kaming gagraduate ngayon. Yes. Si Brother Lloyd mula sa propedeutic Yes. year ng ating seminaryo. At Father, Religious yung Seminary. ano, Teka muna, dalawa sige, sila sige. nandito sa Giginto eh. si Si ano, Brother Eddie Ed. Rodriguez. Yan. Yan. So, dalawa sila. Siya naman sa discipleship stage, yung philosophy, yung pong college. Yan, magagraduate Ano yung pang yan. isa? Siyempre. Isa naman ang galing doon Sa malayo. Makati. No? Oo. Sa Senior Seminary po, Holy Apostles, Senior Seminary, nandun naman po si Brother Erickson, Austria. Yan. Lahat po sila gagraduate, Gagraduate. itong pagkatapusan ng buwan. Yan. At syempre, Father, shout out ko na rin ang member parang Pandesal. Malapit na rin maordinahan. Si Reverend Aris de Castro. Yan. Hello, Yan. Rev Aris. At good luck sa iyong assignment. No? Amen. Sa iyong nalalapit na retreat. Ganun din kay Reverend Galvin na wala ngayon. Dahil wala ka, shout out na lang sa iyo. Hey Rev, na-miss ka namin today. So, ayan Father. So nakita natin yung kanina yung kay Judas kung paano masyado niyang pinapahalagahan ng mga bagay-bagay. Tapos nakita rin natin na hindi rin maganda yung sobrang pagmamahal sa pera. So ano pang naidudulot ng salapi sa buhay meron natin? namang nagagamit ng salapi sa hindi naman natin sabihin tamang-tama, no? Pero nakatutulong, no? Patulong yun. Ayun naman. Oo. Sige. So, yung dalawa, no, yung isa hindi ganong maganda pa, pero papaganda to yun. Ginawa natin Siyempre. ngayon. Nagmula kay Judas patungo sa pabait, no? So, ito naman tingnan natin yung sa katiwala na mababasa natin mula sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Babasahin po sa atin ni Ma'am Jo, unang 7 talata. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisan na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa akin, amo? Sumagot ito, 100 tapayan, langis po. Kaya sabi ng katiwala, ito ang kasulatan na iyong utang. Dali, maupo ka't palitan mo, gawin mong 5 po. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan na iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo 80. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa sa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Diba? O yan, ang sinabi naman sa atin, pagiging tuso. Yan. Tuso, wais. 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 No? So dito, ang sinasabi sa atin, hindi naman sinabing gamitin natin yung salapi sa kasamaan. No? Kaya lang, ang gusto rin sabihin sa atin dito kasi, ay yung kasing tao na to, itong katiwala, alam natin, may mali siyang ginawa. Nag-dispal Yes. ko nga pera, kaya nga siya si Sante. Kaya lang, sa kahuli-huli ang pagkakataon, ginamit niya rin yun
para naman di siya mahirapan. Mhm. Na, kumbaga parang nagbigay siya ng pabor sa iba. Para kung tanggalin siya, Oo, utang na loob. May utang na loob sa oo, kanya. para iba. kung tatanggalin siya ng amo niya, Mm-mm. pwede siya magpunta doon sa mga binawasan niya Oo, ng sabi utang. niya ba, pwede makitira muna sa inyo, Oo. di ba? So, O to kaya buy ano, time, di ba? o kaya sabi, dyan na lang ako magtatrabaho sa inyo. Total, di ba? Sigurado meron kagad siyang trabaho. Yes. Mm-mm. At ang mahirap doon, Father, minsan, tayong mga nagamitan ng kanyang pagiging katusuhan. Mhm. Akala natin, nakaisa na tayo eh. Mm-mm. Di Kaya ba? nga sila, mas mahigit eh. Kasi sila tuso. Ikaw isa lang. Nakaisa ka. Siya, dalawa. O, dalawa siya. Two. Naku. Hindi, ang ibig ko sabihin, Father, yung akala natin minsan yung nakakatanggap tayo ng ganun, yung hindi man tayo yung nandaya na katulad ng katiwala, pero ginamit niya tayo. Sabi niya, bawasan mo yung utang mo sa amo ko, gawin mo ganito. Akala natin nakatipid tayo or nakaisa tayo dun eh. Mm-mm. Pero yung pala, ang totoo nun, tayo yung nagamit. Mm-mm. Totoo yun. No? Mm-hmm. Pero yun nga yun, no? Titingnan nyo rin po to ha. Sabi sa atin sa kauli-ulihan, yung mga makasanlibutan, mas tuso kaysa mga makadiyos Yeah. sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito. Kasi minsan tayo, yung mga makadiyos lagi sasabihin, hayaan mo na, pagpasa Diyos na lang natin. Mhm. No? Bahala na si Lord. Mhm. Alam naman niya yan, no? So para bang nangyayari ngayon, ayaw na lang nating ayusin Mhm. yung gulo. No? Maraming napapahama kasi hindi nga siya naitatama. Tama. No? At ang nakakalungkot, Father, nagiging practice ito, no? Nagiging laganap ang ganitong bagay na nagsasawalang kibo na lang tayo pag nakita natin yung maling ginagawa Tama. ng iba. No? At lagi na lang natin inaasa, bahala na si Lord sa dulo. Si Lord na bahala sa inyo. Mm-mm. Lagi nating sinasabi yun na hindi naman natin sinasabing masama o hindi maganda, pero kung sumusunod tayo sa Panginoon, kailangan nating manindigan. Oo. Tsaka, mag-akayan. Kapag mali Oo. yung kasama, dapat sinasabihan. Itama. Mm-mm. Pag hindi, dalawa na kayo may tama nun. Pag hindi, tatama pa tayo kay Mayor. No? Oo, siyempre. Kaya Mayor, thank you ha. Ako, ikaw talaga. Anyway, yung kasing pagpuna natin doon sa mga mali, katulad ng ginawa na ito isang bagay na nagpapakita na hindi naman sinabi, Father, na tanga ba yung mga makadiyos? Ibig sabihin, dahil pinahayaan na lang nila. Hindi, minsan mas pinipili nila, o baka mamaya may nagko-comment, hindi, mas pinipili na lang namin na walang diskusyon, Manahimik. tumahimik. Yung wala na lang masaktan, no? Oo. Kasi mabukay ka akong pakialamero, Oo. no? Buhay na may buhay, pinapakialaman ko, di ba? Kaso bali yun. Pero kung tutusin, Father, kung sumusunod tayo sa Panginoon, makikita natin siya ang numero 1 pakialamero eh. Hindi si Diba? Jesus. Kasi Hindi, pag tinignan nyo, yung pag mas ginagamit ko pagka gano'n kasi pakialamero talagang pangit. pangit ang dating. pakinggan, Yung ginagamit ko, may pakialam. na may pakialam. Mm. O kaya naman, talagang, pero pag tinignan mo, yun yung pakialamero, ibig sabihin may pakialam. Number 1 si Jesus dyan. Lalo, di ba, Father, yung mga pariseo, yung mga nung kapanahunan niya, di ba? Lahat ng turo nila, pinakikialaman niya. Dahil, nakikita niyang mali. Pinaninindigan niya yung tama. So, yan din yung imbitasyon niya sa atin. Hindi lang yung magkamal tayo ng pera. No, sabi Totoo niya, yan. dapat pagka nakita mong mali, manindigan tayo sa Hindi tama. naman sinabi sa atin ni Lord na wag Wag magsawalang kibo o kaya basta Huwag gamitin yung pera. Wala siyang basta sinabi. sabi lang niya, wag tayong magmamahal sa pera. Wag nating mamahalin yung pera. Pagka po yung pera ninyo nawala, wag niyo na hanapin. Di ba, Father? Dahil hindi mo mahal yung pera, pag nawala, wag mo nang hanapin. Siyempre, ganun talaga kasi kahit tao Ano? hindi mo mahal, hindi mo hanapin. Ayun. Ikaw talaga.
Kaya matuwa ka pagka hinahanap ka ni Mayor. Nako, talaga naman. At least, alam kong may pakialam pa siya sa akin. Mm-mm. Kasi kung wala na pakialam sa akin si Mayor, hindi na niya ako hahanapin. Mayor, dalas-dalasan mo. Ano yan eh? Yung hahanapin. Asan ka na, Pip? Oh, diba? Dala mo na yung sahod mo? Hindi ganoon. Hala ko sasabihin lang Pip, nasaan yung sahod mo? Ayun. Yun ang kasunod pagka hinanap ka. Pag uwi, ayan. Asan na yung sahod mo? Ito na ba yan? Alin? Ito na ba yun lahat? Aling lahat? Ay, yun sa pantanong niya. Ito na ba yun? Ha? Oo. Yan na yung lahat. O, di ba? Sigurado ka? Oo. Siguradong sigurado. Mhm. Oh, wala nang napuntahan. Yan iba. lang may nakadeclare sa'yo, di ba? Walang nasagot. Yan. Anyway, sige, Father. At bilang pahuli sa ating kwentuhan ngayong gabi, so ano naman yung maganda na baka sabihin ng mga nanonood, ito naman si Kuya Pip, si Father Jojo, parang pinalalabas, pangit yung pera. Pangit yung pera. Hindi sige. naman. Hindi. Merong magandang gamit, dulot ang pera sa atin. Mhm. Sige. So, ayun yung makita natin doon sa 10 kabanata ng Ebanghelyo ay kay San Lucas pa rin. Yan, kay San Lucas pa rin. Mahuli yata sa pera ng San Lucas. No? So makita po natin yun, 33 hanggang 35 talata. Babasahin po din sa Cora. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito. Binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, sinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salapi, pilak at namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbabalik ko. Yan. Di ba? Iba to. Kakaiba yan. Ito mo, meron na siyang unang binayad kasi dinala niya sa bahay panuluyan. Okay. Tapos meron pang extra Mm-mm. kasi iiwanan niya ron. Yes. Kaya ibig sabihin, hindi yung alis na ako bahala ka sa buhay mo. At least nahatid na kita rito. Binayaran ko lang kasi kailangan kita i-check-in. Tama. Di ba? Abay, pag sumobra pa, ikaw na yon. Hindi. Kasama yung yung sobra at kung kulang, babalik pa. Babalik yan. Yes. Di ba? Isasabi natin pag nagbigay ka, todo. Yan. Di ba? At kasi Father, lahat naman ng bagay na ito, lahat ng bagay na nakikita, even yung kinikita natin sa ating paghahanap buhay, lahat yan ang galing sa Diyos. At sa isang iglap, kaya nilang bawiin lahat yan. Kaya ang maganda, kung pinadaan niya sa iyo, yung biyaya na yan, hayaan mong mabawa sa iyo at mapunta sa iba. Di ba, Father, nasabi ko na Sige nga. sa iyo dati, sabi ko, pag in-spell mo yung blessing, yung biyaya, pag tinanggal mo yung B, nagiging blessing. So, blessing sa iyo yun, bawas sa iyo yun, kabawasan sa iyo yun, kabawasan sa pera mo yun. Pero, yung kabawasan na yun sa iyo, maliit man sa iyo, malaking blessing sa iba yun. O kaya B yun Big B, big blessing. Diba? Diba? Totoo yan. Tsaka sabi mo rin na may iba akong naging pagsasalarawan Sige nga. kayo yan. Sinasabi mong pinararaan sa atin. Yes, pinadadaan Diba? lang. So pagka pinararaan, kung tao man yan, tapos dyan dadaan sa harap mo, paraanin mo. Amen. Huwag mong harangin. Oo naman. Diba? Pag hinarang mo, nagkakaroon ka lang kagalit. Oo, Diba? Father. Tsaka pag hinarang mo, Father, yung, di ba, sabi nga natin, di ba, tumutuloy lang sa'yo, dumadaan sa'yo. Pag yan hinarang mo, hanggang dyan na lang yung blessing mo. Hindi natutuloy, hindi nadadaloy sa'yo. Kaya magandang yung salapi, yung salapi. Maglaan po tayo doon sa ating mga salapi ng para din sa iba. Yes. Di ba? At yan, yung ilalaan nyo sa iba, niniwala ko babalik yan. Sabi nga di ba dito, babalik yan siksik, liglig, at umaapaw. Apaw. Oo, di ba?
Kaya huwag tayong matakot na mawalan, na ipamigay yan, gamitin yan. Kasi nga, mas mahirap yung magmahal ka ng pera, no? Mas mahirap yun, Father, magmahal ka sa pera kaysa yung mawalan ka ng pera. Yakapin nung pabalik eh. Oh, yun lang ang minamahal mo, di kaya yakapin pabalik. No? Ito kaibahan nun. Ano yung Father? Pag minahal mo yung pera, hindi kaya yakapin pabalik. Kaya yung pera, pag binigyan mo kay Mayor, yayakapin ka pabalik. Yun. Magandang idea yun. Yun, di ko may bibigay pa akong pera kay Mayor ngayon. Ewan ko lang kung mayayakap pa ako. Anyway, katulad nun, sige, kidding aside, Father, no, sa ating pinag-usapan, nakita natin, no, siguro ayaw niyong matawag na Judas. Di ba? Kasi ganun yung pagkatao ni Judas. Kaya pala siya concerned dahil gusto niyang magnakaw. Di ba? Maraming ganyan. Minsan, baka nga tayo, minsan nga, baka ako nagiging ganun. Kaya pala ako concerned sa'yo. Dahil in the end, nanakawan kita. Na sana maiwasan natin. Pangalawa naman, yung masyado mo ang minamahal yung pera, hindi na natin nakikita yung iba. No? Dahil puro pera na lang naiisip. Ay, may ako naalalang ganyan. Ano yung Father? Banggit ko na rin dati. Na? Yung salamin, di ba? Salamin. Salamin. Yung salamin, yung tingnan natin yung window, yung glass window. Diba? Sabi nga isipin mo na lang kapag yung salamin, no? Bagamat yung susunod natin pilak pero kasi pinag-usapan natin pera, no? Yung daw salamin, pagka nandyan, nakikita mo yung nasa likod. Tama. Pero kapag nilagyan mo ng pilak yan, pinintahan mo yung likod. No? Naging Nakikita mo mirror. na sarili mo. Oo, yan. Kaya Kaya yun yun- na nabubulagan tayo sa ibang tao kapag nahaluan na ng Pilak. Oo. Ang salapi. Yan. Yung salamin na nakikita pa natin yung iba, natatanaw pa natin yung iba, pagka nilagyan mo na ng usapang pera o nilagyan mo mismo ng pera, pilak, sarili mo na lang ang makikita mo. Maganda rin yan, Father. Magandang pagnilayan din nila ng ating mga ka-verbum yan. At yung panghuli, no, sana maging katulad tayo ng Samaritano na nagbigay na siya tapos nag-iwan pa. Saan ka nakakita? Babalikan pa niya kung kulang pa yung binigay niya. Baka mamaya may sumagot. Ano? Ay ka, babalikan, maniningil. Hindi. Babalikan daw niya para magbigay pa Magbigay kung pa, kulang diba? pa. Diba? Kaya makita natin yung salapi ginagamit din para makinabang ang iba. Yan. So kayo na pong bahala. Kayo na pong bahalang mamili kung saan nyo gustong lumagay. Dun sa una nating binasa tungkol kay Judas o yung sa panghuli, ang isang mabuting Samaritano. Kaya sana po ito pong ating kwentuhan ngayong gabi ay nakatulong sa inyong pagninilay sa paghahanda ninyo sa mga darating na mahal na araw at sa ating pang-araw-araw na buhay. Yes. Yan. Father, baka may hahabol ka pa. Wala na. Announcements or wala? Wala na. Wala na. Kasi nagagano na sila sa likod Oo. Oh. Anyway, ayan, maraming salamat syempre Marami sa na raw ating babayaran natin pag di pa tayo tumingin. maraming salamat. Alam na raw sila ibabayad sa atin. Ikaw naman. Binabayaran tayo Alam na raw sila ibabayad sa atin. Ano ba binabayad sa atin? Chicha. Meron ba? Chicha. Pagkain. Kala ko meron di mo ako May binibigyan. pakain. Wala na raw sila kasi mauubos na nila. Anyway, biro lang po 'yon. At sa aming mga nakasama nasa kanilang tahanan. Father, baka naman makapaghingi ng final prayer sa iyo ngayon. Okay. Tingin mo na. Ready na ako. tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming pagmahal, maraming salamat po sa mga biyaya na pinagkakaloob mo sa amin, sa biyaya ng buhay, sa biyaya rin ng mga mahal sa buhay, at sa biyaya rin ng salapi na nagagamit namin para rin sa aming buhay, para may mabili kaming pagkain araw-araw, para mayroon kaming damit maisusuot, at matugunan ni iba pa naming pangangailangan, gayon din para po naman kami ay makatulong din sa aming kapwa. Panginoon, nawa po ay palagian mo kaming gawing daluyan ng iyong pagpapala sa kapwa. Nawa po, makita namin na ang mga biyaya na pinagkakaloob mo, mga salapi na tinatanggap namin, ay nakalaan hindi lamang para sa aming sariling kaunlaran,
kundi sa kapakanan ng aming kapwa, lalo na't higit na nangangailangan. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Palain kayo ng ating mapagmahal at butiing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Yan. Maraming salamat, Father Jojo, sa ating housemates today. At sa inyo pong lahat ng mga nakasama namin sa kanilang tahanan, maraming salamat po. Magkita-kita po muli tayo next week dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. Sabi nga namin, we bring God closer to you and we bring you closer to God. Happy weekend po sa ating lahat. Good night and God bless. Amen.